palataya. Kung magkamisan ng dahil sa mga pangangailangan, natututo tayong manluko ng ating kapwa. Natututo tayong linlangin ng iba dahil lamang upang tayo ay mabuhay. Nang dahil lamang sa ibig natin iligtas ang ating sarili, kahit na katotohanan ay ating iiwanan, kahit na alam natin ang totoong nangyari, hindi natin ito ipaglalaban sapagkat masasangkot ang pamilya, masasangkot ang buhay mo, itataya mo ang buhay mo. Kung kaya't nawawala ang katotohanan ng dahil sa mga bagay nito. Pero dahil sa ginagawa natin ito, ipinagtatatwa natin si Jesus. Sabi natin si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang buhay. Pero hindi natin sinusundan yung buhay, hindi natin sinusundan yung katotohanan na sinasabi ni Jesus. Subalit, sa mga pangyayari pong ito, sa mga karanasan natin ito, naalaala natin palagi, kung si Pedro nga nagtatwa ay kung si Judas nga hindi lang nagtatwa hinudas pa ang ating Panginoong Jesus. Tayo po, mga minamahal kong mga tagapakinig, ito po ang pakaingatan natin. Huwag natin ipaparis ang ating sarili sa mali. Huwag natin ilalagay ang ating sarili sa katulad ng pagkakamali ng iba. Pilitin natin na yung mali ay ituwid. Pilitin natin na yung mga bagay-bagay na sumisira sa atin ay isaayos po natin. Naalala ko tuloy ang sabi nung aming kora parokong bago, si Father Orly. Sabi ni Father Orly, ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Ano man ang mangyari, maging nag-iisa ka man na nakikipaglaban para sa tama, mananatili yan tama. Subalit kung mali, kahit kayong lahat ay sumasama na sa mali, mananatili pa rin ang mali. Kaya mga tagapakinig, mga kasama sa patnubay, sa amin, sa inyo pong lahat, pakaingatan po natin. Baka nagkakamali tayo ng pananaw tungkol po sa pagtatatwa ni Pedro. Tandaan po natin, nagtatwa si Pedro, subalit nagsisi. Nakipag-reconcile. At ang pinakamahirap, yung umiyak ka, na buong puso mo na pagsisihan ang iyong nagawa. At sabi nga natin po sa kasaysayan, yung tulo ng luha ni Pedro ay halos mabiyak ang bato at maagnas ang bato dahilan lamang sa pagsisisi. Magagawa din po natin kung tayo po ay nagkakamali at nagkakasala, pagsisihan natin upang muling maibalik ang ating pong magandang relasyon sa Diyos. Amen. Yan ang paliwanag ni Kuya Ben. Napakinggan nyo si Kuya Jot, si Kuya Ben sa kanila hong paliwanag dito. Kaya yung ating binabasa dito sa Ebanghelyo sa mga aralin ito mga kasama namin dito ay kanya-kanya ng bigay ng interpretasyon para i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Yan ang essence Yung may kanya, alam namin kayo, meron din diyan yung mga nakikinig. Ngayon dito, Kuya Bert, isa sa mga anggulong nakikita natin dito, kung bakit ang Panginoong Hesus pinadadakip, pinagsasakdal, iniarap sa mga punong saserdote, nananaig yung selos Palagay ko, nung kapanahonan yun nung nakikita nila na ang Panginoong Hesus tanyag na at yung mga aral niya talagang tumitimo sa mga sambayanan noong mga panahon na yon, etong mga saserdote na ito, masyado silang overshadow ika nga. Para magang yung mga tao na nawawala na halos ang atensyon sa kanila at napupunta rito sa Panginoong Hesus, yung kanyang mga aral. Kaya siya pinagsikapan dito dakipin at siya'y paratangan. Ngayon, sa panahon natin na ito, Kuya Bert, mapakarami pa rin itong, alam nyo, itong kasama na yata ng mundo itong selos Itong selos. Si Satanas nga, nagselos nga kay Adan Kaya nga ito'y tinukso niya Ano bang yung nakikita rito para may apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay ngayon? Makita ng ating mga tagapakinig yung mga aral na nakapalo pa rito. Alam mo, Kuya Min, sa tanong mong yan, makikita rin natin
nasabi mo nga sa kapanahon na ngayon, sino ba ang katulad ni Caiaphas? No? Una-una, ang saserdote, alam nating lahat, na sa kapanahunan ngayon, ito ang mga pare. No? Kung sa diocese ng Cavite, ang pinakapunong saserdote ron ay si Bishop Tagle. No? So, anuman ang mangyari sa diocese ng Cavite, at mayroong nagkakasala o anumang pagkakasala ng mga pare o ng mga parishioner, o may pagkakasala ang pare, may karapatan ang mga tao na magsabi kay Bishop Tagle. Okay? So, ang lahat ay sinasangguni sa kanya ang bawat problema. Sa pangyayaring ito, noong marami nang nalalaman ang iba't ibang saserdote at nakarating na rin kay Caiaphas kung anong ginagawa ng Panginoong Jesus, siya mismo ang nagpayo sa kanila. Kailangang isa lang ang mamatay. Hindi dapat maraming tao ang madamay. Sa ngayon, siguro hindi mo makikita sa kapurian nito ng tunay na pangyayari na pinapapatay ng pinakapunong saserdote ang nagkakasala sa mga tao ngayon. Yun ang pagkakaisa o pagkakaiba sa ngayon. Pero sa ngayon, may nakakatulad din si Caiaphas at ng ibang saserdote sa kaparian ng ating iglesia. Hindi natin ito maitatatwa. Ano ito? Kung minsan nga, dahil sabi mo nga sa selos, kung minsan, sinosolo, halimbawa ng kura po, paroko, ang katwiran. Na? Pero, kung titingnan naman natin, tayong mga parishioner, kailangan lang natin sumunod sa kanila. No? Kung pagdating lalo na sa pera, ay huwag nating tingnan kung saan niya ginagastos ito. Kung ito'y binigay natin sa Diyos, ito'y ipagkatiwala natin sa pare. Na? Kung saan niya gastusin ito at hindi niya iginastos para sa ikahulad ng Diyos, pananagutan niya ito sa Diyos. Ang kalimitan kasi sa atin, tinitingnan natin yung ibinigay natin kung saan mapupunta, huwag na nating tinan. Ipagkatiwala natin ito. No? Pero ang nabigyan kong pansin dito, Kuya Min, ay yung pagsunod ni Pedro at yung isang alagad. No? Hindi binanggit kung sino ang alagad nito. Pero ito'y si Juan. Na? Kasi kilalang kilala si Juan ng mga punong saserdote o ng mga saserdote. Dahil ito ang pinakamalapit sa 12 sa puso ng ating Panginoon. Kaya itong taong ito, itong alagad na ito, dahil kilala siya, kung makikita mo si Pedro, ay nagpaiwan. No? Kasi nga, baka hulihin siya. So may takot, nakiramay itong dalawang ito. Gusto nilang damayan ang ating Panginoon dahil siya'y dinakip. No? Pero, yun lamang isang alagad na nakapasok dahil kilala siya. So, pinakiusapan niya yung mga namamahala doon sa bahay ni Caiaphas upang papasukin si Pedro. Okay? So, nung nandun na si Pedro, sabi ng babae, hindi ba ikaw isa ka sa kanila? Hindi. Yung sinasabi kanina ni Kuya Ben at saka ni Kuya Joe, dadagdagan ko lang. Sa ating pagdamay, sa paglilingkod sa Diyos, kahit sa ngayon, malakas ang boses natin na magsalita. Pero kung minsan nagiging katulad tayo ni Pedro, bakit? Halimbawa, naglilingkod ka. Nang nangako ka sa iyong tungkulin, susumpa ka sa harap ng Diyos sa altar. At mayroon pang pare na magsasaksi sa iyo noon.
yung commitment mo sa Diyos ay gagawin mo. Kahit na ito ay mahirap. Pero napakahirap eh. Hindi nga kamata